Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. At ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mga po nanonood, please click na ang Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Turo mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin yan po, today's video. So alam naman natin guys, mainit ngayon ang BBM at Duterte. Di ba? So, reaksyonan lang natin dahil siyempre unang-una malaya naman tayo bilang isang demokrasyang bansa. Di ba? At ano nga ba ang nangyari sa kanila? Bakit humantong sila sa ganito na kung saan ay napakaganda ang kanilang kampanya noong 2022. Pero bago yan guys, siyempre wag natin kalimutang shout out ang mga Iskonians forever. Mabuhay po kayong lahat. Ang dalangin ko lang na nasa mabuhay kayo talaga yan. Love, love, love. So yun na nga guys, di ba? Ngayon usaping national, actually guys, matagal na akong hindi nagre-react sa national kasi nag-focus na tayo muna kay Isko, di ba? Sa dami ng mga issue pambayan. Pero kasi ito, presidente at saka vice president, si BBM at saka itong si VP Sara. So, nakakalungkot guys. Ako personally, nalulungkot ako sa kanila kung bakit humantong nga sila sa ganitong sitwasyon na alam naman natin guys, di ba? Noong 2022 ako talagang solid Isko ako guys. Never kong pinag-fight Isko sa noong 2022 at nilabang ko talaga. Napilit kong pinapaintindi sa aking mga vlog, di ba? Sinasabi kahit sino mga nakakausap ko na si Yorme ang nababagay na maging presidente. Kaya binibida natin yung mga projects niya, di ba guys? Lahat ng mga ginawa niya. Pero siyempre sa kabila ng yan, siguro yung ba hindi naniwala o hindi naramdaman dahil hindi naman talaga sila dito sa Maynila. Kaya ano ang nangyari guys? Yung unity team talagang pumatok, di ba? Pumatok talaga sila noong 2022 kasi napakaganda naman ng kanilang mga campaign na jingle kagaya ng bagong lipunan, di ba? At yung pagkakaisa na lagi pinipilit ni Pangulong Bongbong Marcos. So dahil doon, kahit pa paano nagtiwala ang taong bayan, mukhang maganda nga, unity, maayos, di ba? So kalaunan, nung pagdating ng May, nanalo nga sila. So nung nanalo sila, guys, wala na tayong magagawa kahit hindi natin sila binoto. Sinuportahan na natin sila. Kasi sabi nga ni Isko, nagsalita na ang majority ng mga Pilipino na kailangan na tanggapin na sila na ang nanalo. So yun na nga guys, yung unang taon, maayos naman sila at nakikita naman natin na mukhang maging maganda yung kanilang tandem dahil nga magkatiket sila. So fast forward guys, kahapon, di ba? O isang araw, naglabas ng video itong si VP Sara na may pagbabanta di umano sa buhay nila BBM at ni Lisa Araneta Marcos sa First Lady. So narito guys, panoorin muna natin, tapos tuloy natin ang ating reaksyon. Narito na po si VP Sara. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi. So yan guys, napanood nyo, di ba? Matindi, di ba? Matindi itong si VP Sara sa kanyang mga sinasabi. Kaya na maraming nag-react dyan.
lalo na yung mga opisyal ng gobyerno. Siyempre, siguro sa part ni Sara, baka nagalit na rin siya. Hindi rin niya natiis dahil nga parang iniwan na siya ng kanyang mga kapartido, di ba? So siyempre hindi rin naman biro yung salitang papatayin. Kaya actually ngayon meron na siyang subpina. Alam ko sinerve na sa kanina ng NBI para linawagin, di ba? Kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit niya ginawa yan. So nakita natin guys, talagang away na talaga to. Kung ang mahihirapan na silang maayos pa, di ba? Kaya dahil dyan sa pahayag niyan, naglabas naman ng counter video itong si Pangulong BBM na kung saan sabi niya ay papalagan daw niya yung sinabi ni BP Sara. So narito guys, panoorin muna natin tapos tuloy ulit natin ang ating reaksyon sa Team Unity noong 2022. Right? Narito na po si BBM. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. So yun guys, napanood nyo, di ba? Itong si BBM, talagang papalagan daw niya yung mga sinabi ni BP Sara. Kasi nga naman, siyempre, buhay na guys ang pinag-uusapan dito, kaya siguro naalarma na rin siya at kumilos na rin ang mga sangay ng security ng gobyerno, di ba? NBI, DOJ, at kung ano pa mga ayensa yan. So, kung titignan natin guys, talagang ako personally, nalulungkot ako sa kanila. Ito na ba yung hello, love, goodbye? Di ba? Alden at Catherine na ba yan? So, yun na nga guys kasi national issue to eh.
lahat po tayo dito may pakialam. Okay lang sana kung mga local lang, kagaya natin, di ba? Binablog natin si Yorme. Maynila lang naman na pinag-uusapan natin. Hindi apektado ang buong bansa. Pero dito kasi guys, Presidente at Vice President, pinakamataas na katungkulan, di ba, sa ating gobyerno na dapat sana nakikita nating nagkakaisa sila gaya nga ng kinampanya nila ng 2022 para sa ating bayan. Kasi ako talagang tinanggap na natin sila, di ba? Nung una medyo hindi pa, pero gaya nga ng sabi niyo, tanggapin na natin kasi majority. So, sinusuportahan na natin sila. Pero parang lumalabas ngayon, sila mismo guys. Di ba ang nag-aaway? Talagang mukhang malalim na kasi. Mga nagkabulbul na, marami ng issue. So, sa ganitong pagkakataon kasi guys, tayong apektado, tayong mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Pag magulo yung nasa taas natin natural, mahihirapan tayo. Dahil imbis na magtrabaho, di ba? Magkaisa, napupunta sa bangayan yung kanilang oras. Pero sana guys, di ba? Dalangin natin, maayos pa nila kasi mayroong halos 3 taon pa guys. Sa May 2025 pa sila magti 3 years. Imagine mo, ang tagal pa. Ibig sabihin ba nito, magbabangayin na sila hanggang sa 2028 to? Awa naman sila sa ating bayan. Pero sana, di ba? May mamagitan pa rin na maayos na nila. Para naman na kahit pa paano, umunlad ang ating bayan. Kasi isa rin to sa dahilan kaya hindi tayo umuunlad eh. Medyo magulo po ang ating politika. Kaya sana idalangin natin sa Diyos kasi pag ganito hindi rin natutuwa si Lord dahil di ba pinagpapala ay yung mga leader na kung saan ay nagkakaisa, nagkakatulungan, nag-iibigan. Sana yun po ang umiral. Yun po dalangin natin. Lahat po tayo. Kasi wala, kung ganyan ang away nila, ang kailangan na lang natin, pagdasal natin sila na sana po ay maayos pa. Kahit malalim na, wala namang imposible guys. Kung sama-samang maraming magdarasal na Pilipino para sa ating bayan. Mahalin po natin ang ating bayan. Sana yung mga opisyal nating matataas sa nasyonal, no? Sana ayusin na lang po kung pwedeng maayos at wag na yung mga personal na interest. Pero mahirap din, pero siyempre nasa kanila pa rin yan guys, di ba? Bilang isang tao, bilang isang responsableng halal ng gobyerno. Sayang guys, di ba? 32 million kay BP Sara bumoto, nagtiwala, kaya nanalo. 31 million kay Pangulong BBM ang nagtiwala, ang umasa na parang nabigo, di ba? Sa panahon mo. Kaya sana, huwag po tayo mura ng pag-asa. Sana maayos pa nila kahit medyo malalim na para sa ating mga Pilipino. So kayo guys, anong masasabi nyo dito? Alam ko marami tayong mga Iskoyans na Duterte at mga nag-BBM. Sana magkaisa na lang po pagdating sa national, di ba? Dito na lang tayo sa local guys, di ba? At least local lang. Di ba? Local lang. Wala namang kinalaman sa buong bansa. Hindi apektado yan. Kaya sana guys, yung sa national, magkaisa na lang po ulit. Ibalik na lang sana yung unity na pinangako sa tao. Alright guys, so like, share, and subscribe po. Huwag niyo pong kalimutan mag-comment at mag-react sa national. Sa ating gobyerno. Basta dalangin po natin na sana maayos na kahit pa paano. Malalim man, mukhang marami ng problema, pero wag pa rin po tayo mawala ng pag-asa. Mahalin po natin ang ating bansang Pilipinas. So, idalangin natin para ma-bless tayo. Alright? So, hanggang dito lang po. Baka yung susunod kong vlog. Manila, God bless. Philippines, guys. Philippines, God bless our country, Lord. Bless niyo po ang aming mga namumuno, ang Presidente, Vice President, at lahat ng mga national leader po namin. Thank you very much po.